Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel ko, ako po si Jackie. Nag-upload po ako ng mga video about sa aking life experience, sa aking journey, sa aking pagtatrabaho abroad bilang isang domestic helper o FW. At ngayon kasalukuyan ako nagtatrabaho dito sa Riyadh, Saudi Arabia. For today's video, ang ibabahagi ko sa inyo na topic ay tungkol sa comment ni Kabayan. Nag-comment kasi si Kabayan Lotus Flower, shout out sa iyo, sa previous ko na video tungkol sa pagkuha ko sa aking financial assistance sa OWA at nagtanong siya kung paano raw ako mag-set ng appointment or paano ako nag-set ng appointment. So, yun ang itatakel ko for today's video sa inyo guys para makatulong ako at makakuha kayo ng idea. So, ikukwento ko sa inyo or isi-share ko sa inyo ang nangyari simula nung bumalik ako sa agency sa Bahrain. So, ang nangyari, para magkaroon lang kayo ng kunting background, so ang nangyari, bumalik ako sa agency, hindi ako nagtapos ng aking kontrata or nag-break contract ako. 1 year lang ako mahigit sa aking employer dahil sa mga valid ko na rason na hindi ko na kinaya sa aking employer sa Bahrain. So, sa madaling salita, bumalik ako sa agency at nung pagkabalik ko sa agency, nag-trial ako ng mga ilang beses. So, marami akong napuntahang mga amo. So, hindi ko rin siya nagustuhan at mga ilang weeks lang ako doon. Tapos, balik na naman ako sa agency. So, nakailang employer din ako, guys. So, nag-try ako kung gusto ko bang magtrabaho doon. Try ako ng agency para kung sakaling magustuhan ko yung employer na yon, pwede akong magtrabaho sa kanila within 2 years ulit. So, yun yung ginawa ng agency. So, ng agency na ibinta ako ulit. So, nag-try ako ng paulit-ulit at hindi ko siya nagustuhan. So, mga siguro 4 na beses akong nag-try kung hindi ako nagkakamali. So, ang huli kong pinagtrayalan, nagpahatid na ako sa Philippine Embassy. Nung nagpahatid ako sa Philippine Embassy, pinagawa ako ng salaysay doon at sinabi ko kay Sir Arnel, i-complain yung aking agency. So, nag-complain ako sa aking agency dahil ang mga previous ko na pinagtrayalan, hindi nila binigay yung sahod ko. So, hinold nila. Pati yung passport ko, hinold nila. So, nung nasa Philippine Embassy na ako, naka-experience din ako ng paninigaw ni Sir Arnel. Nasigawan niya ako dahil sa mga dahilan ko din na siguro hindi niya nagustuhan. So, nasigawan niya ako. So, kasi nasabi ko na hindi ako babalik sa aking employer at hindi na rin ako babalik sa agency. So, sabi niya, choice mo yan. So, wag mong sabihin na wala kang choice dahil ginusto mo yan. So, nasigawan niya ako. Siguro may mga problema din siya. So, yun yung nangyari guys. So, basta nasigawan niya ako dun sa Philippine Embassy. Pero tiniis ko lang at ang ginawa ko, lumabas ako ng Philippine Embassy pagkatapos kong gumawa ng salaysay. At pumunta ako sa aking kaibigan. So, nagtiinti ako. Kumbaga nagtiinti ako guys ng mga ilang weeks, siguro mga 1 week mahigit yun. Nagtiinti ako at pumunta ako sa aking kaibigan at nag-part-time job ako sa Blue Shine Company. Cleaning company yun sa Bahrain at doon ako pansamantalang nagtrabaho. So dahil istrikto na sa Bahrain at hinuhuli na nila yung walang ikama or civil ID, so nanghuhuli sila sa mga daan at natakot ako guys. So tumawag ako sa Philippine Embassy at sa OWA sa Pilipinas. Inasikaso ko yung problema ko at tinulungan ako ng OWA sa Pilipinas. So tumawag sila sa Pulo OWA sa Bahrain at yun, naasikaso ako kaagad at pinapunta ako ni Ma'am Manlapas sa Pulo OWA sa Bahrain para asikasuhin yung sahod ko na hindi naibigay. So, nagkita-kita kami doon ng aking agency sa Bahrain. So, nag-usap kami at ibinigay nila yung aking sahod na hindi naibigay at sila na rin yung bumili ng plane ticket. Dahil
binayaran nila ako sa sahod ko dahil na-hold yung mga kontrata nila. So, yun yung ginawa ng Pulo OWA. Kasi sa agency sa Bahrain, may mga kontrata yan silang gagawin tapos ipapa-verify nila sa Pulo OWA sa Bahrain or sa Philippine Embassy. So, hindi inasikaso ng Pulo OWA or Philippine Embassy sa Bahrain, hinold nila yung mga kontrata. So, napilitan yung aking agency na bayaran ako sa aking sahod. So, yun yung ginawa ko guys na paraan para mabayaran ako sa aking sahod yung mga pinagtrayalan ko ng mga ilang days or ilang weeks. So, nabayaran ako lahat at sila din yung bumili ng plane ticket ko dahil ang sabi ko, uuwi ako ng Pilipinas. So, bago ako umuwi, guys, ng Pilipinas, pagkatapos kong mag-part-time dun sa Blue Shine Company, nag-part-time ako ulit dun sa Rifa. Kasi may kaibigan ako doon na uuwi siya sa Pilipinas, magbabakasyon. So, ako muna yung pina-extra sa amo niya for almost 2 months. So, yun yung ginawa ko. So, nabayaran din ako doon at malaki din yung sahod ko doon. So, nag-offer sa akin ng 200 BD, yung amo ng kaibigan ko. So, pansamantala lang yun guys. So, nag-try ako doon. So, habang pinoproseso ko yung aking problema or pinaproseso ko yung aking mga papeles or inasikaso ko yung aking mga kailangang asikasuhin para makauwi ako ng Pilipinas, nagtrabaho muna ako guys, patago-tago ako. So yung amo ko na una kong amo talaga, tumatawag siya sa akin kung saan ba raw ako nagtatrabaho. So natakot din ako nun guys. So hindi talaga biro yung pinagdaanan ko rin sa Bahrain. At nagpalipat-lipat talaga ako guys para hindi ako mahanap ng amo ko na una. So kasi hinahanap niya ako. So yon yung ginawa ko. Pagkatapos kong mag-part-time dun sa kaibigan ng amo ko, pumunta na ako sa Pulo OWA sa Bahrain. Dahil nakabili na ng plane ticket yung agency at pinapapunta na ako ni Maman Lapas doon sa Pulo OWA. So napakabait nun guys ni Maman Lapas. Siya yung naghatid sa amin sa airport. Kasama na rin si Sir Arnel. So inasikaso naman kami. So nung time siguro na yon nung pumunta ako nung una sa Philippine Embassy, siguro may mga problema din siya. Kaya ako nasigawan. So nakatawag kasi din ako sa kanya ng mga madaling araw kasi nung nagka-problema ako sa amo ko, may kaibigan ako na nagbigay sa akin ng number niya sa WhatsApp. So ang akala ko talaga sa Pilipinas yun. So hindi ko alam na nasa Bahrain pala. So natawagan ko siya ng alas 4 ng madaling araw dahil sinabi ko yung problema ko. So siguro nainis siya sa akin. Siguro tinandaan niya yung pangalan ko. At nung pumunta na ako doon sa Bahrain, sa Philippine Embassy, nasigawan na niya ako. So, hinayaan ko na lang siya guys at nagpatuloy lang talaga ako doon sa aking pag-aasikaso ng aking problema. So, yun yung ginawa ko guys. After kong mag-part-time job doon sa amo ng kaibigan ko, pumunta na ako sa Pulo OWA. At nag-stay ako doon ng isang gabi lang ako nag-stay doon. Kasi nag-part-time job ako. At nung pumunta na ako doon sa Pulo OWA, ibinigay na sa amin yung referral at yung mga dokumento ko, yung passport ko, yung plane ticket, lahat yun ibinigay na sa amin. Tapos ang sabi sa amin ni Ma'am Regina, pagdating nyo sa Pilipinas, pumunta na lang kayo sa opisina ng OWA sa Pilipinas. Nung dumating na kami sa airport ng Pilipinas, sinundo naman kami ng staff ng OWA sa Pilipinas at binigyan kami ng pagkain. Dalawa kami noon, nag-flight kami at yung kasama ko rin, nagka-problema din siya sa amo niya. Tumalon din siya sa bakod at pumunta sa Philippine Embassy dahil yung amo niya, manyakis daw yun. Yun yung naging problema din niya. 3 months lang din siya sa amo niya. At nung nasa airport na kami ng Pilipinas, binigyan naman kami ng pagkain ng staff ng OWA. At yung kaibigan ko, dahil taga Davao siya, inasikaso muna siya.
at tinulungan din naman kami ng OWA. So thankful ako guys sa OWA. Kaya kailangan talaga guys na lagi tayong active sa ating OWA member dahil hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa atin sa susunod na mga buwan, sa susunod na mga araw, linggo. So, hindi natin alam guys. So, kailangan active tayo sa OWA para kung ano man yung mga problema natin, may makukuha tayong benepisyo sa OWA. So, yun yung advantage guys pag active member tayo sa OWA. So, ako noon, active member kasi ako sa OWA. So, nakuha ko yung 20,000 pesos. So, nung dumating na kami sa airport ng Pilipinas, so paulit-ulit na ako guys, i-explain ko lang talaga sa inyo para mas maintindihan nyo kung ano yung mga ginawa ko para makuha ko yung aking financial assistance na 20,000 pesos sa OWA. So, yun yung ginawa ko guys. Nag-taxi ako pa uwi nung nasa Pilipinas na kami. So, yung kaibigan ko, nag-stay muna siya doon sa OWA. In-assist muna siya ng staff kasi taga Davao siya. So, ako, nag-taxi ako pa uwi or papunta sa bus station. So, galing kasi ako sa airport. So, sa Pasay yung bus station. So, nagpahatid ako doon. So, after kong makapagpahinga ng mga ilang weeks or ilang days ba yun, pumunta na ako sa Calamba, Laguna dahil Cavite ako nakatira at sakop ako sa Region 4A. So, sa Calamba, Laguna ako pumunta. Nung pumunta na ako sa Calamba, Laguna, binigay ko yung referral ko doon sa staff ng OWA. At tinanong niya ako kung kailan ako nakauwi, in-interview nila ako at hiningi nila yung passport ko at saka yung plane ticket ko or yung boarding pass ko. At ibinigay ko sa kanila at pagkatapos kong ma-interview, pagkatapos kong naibigay yung mga dokumento ko, binigyan nila ako ng list of requirements na kailangan kong ipasa sa OWA sa kanila para makuha ko yung financial assistance ko. So, yun ang nangyari kabayan. May referral na ako at binigay ko sa OWA at binigyan nila ako ng list of requirements. So, marami ang mga requirements na kailangan kong ipasa at kailangan kong umattend ng Zoom meeting. So, yun ang mga requirements na kailangan kong ipasa at kailangan ko rin umattend ng Zoom meeting. So, pinasa ko lahat yon, yung mga requirements ko, inisa-isa kong kinumply yun. Yung mga requirements ko, ipinasa ko lahat sa OWA sa Bacoor, sa SM Bacoor. So, may OWA kasi dyan sa loob ng SM at doon ko siya ipinasa. So, nagtanong ako kay sir kung ano pa yung mga kulang, kung ano yung kailangan kong baguhin doon sa requirements ko. Tiningnan naman niya. Tapos sinasabi niya sa akin, ito kailangan mong baguhin para ma-approve ka. So, kailangan mo rin magpasa ng ganyan. So, siya yung nag-assist sa akin. So, tinulungan din niya ako para makuha ko yung financial assistance ko na 20,000 pesos. At umattend din ako guys ng Zoom meeting. So, sa mga requirements, ang natandaan ko lang, kailangan nating magpasa ng picture na katunayan na may business tayo. For example, tindahan. Kasi doon sa requirements ng OWA, gagawa tayo ng business plan. So, nagpa-picture ako kasama ng barangay tanod sa aming barangay. So, yun yung ginawa ko. Tapos, pinaprint ko siya at ipinasa ko doon sa OWA. So, kailangan kasi nilang makita, guys, kung may business ba talaga tayo. So, yun yung isa sa mga requirements na kailangan nating i-comply. So, kailangan may picture ka kasama ng barangay tanod. At kailangan mo rin mag-attend ng Zoom meeting. So, nag-Zoom meeting kami guys. So, hindi namin masyadong naintindihan dahil paputol-putol yung signal. So, ang ginawa na lang namin, pinakinggan na lang namin si sir at nagpa-attendance na lang kami.
So, pagkatapos nun, na okay na yung pag-submitting, at unti-unti ko na rin kinuha yung mga requirements kasi marami ang mga requirements. So, sa previous ko na video, may in-upload ako tungkol sa mga requirements at kung ano yung mga ginawa ko nung pagpunta ko sa Calamba, Laguna. So, ipinasa ko na yung mga requirements sa Bacoor, sa SM Bacoor. Kasi napakalayo ng Laguna. So, 2 beses ako pumunta sa Laguna, guys. Nung ipinasa ko na yung mga requirements ko, mga siguro after 3 months or before 3 months, nag-text sa akin yung OWA na kailangan ko nang kunin yung cheque sa Calamba, Laguna. So, yun yung message nila sa akin. Kailangan ko nang kunin yung cheque sa Calamba, Laguna. Sila din yung nagbigay ng date. So, pumunta ako. Marami kami, guys. Marami kaming kumuha ng financial assistance nung time na yun. Tapos, naguguluhan pa kami kasi nung pagpunta namin dun sa opisina, lumipat na pala sila ng ibang opisina. So, naglagay naman sila ng address kung saan sila lumipat at nagtanong-tanong na lang kami doon kasi hindi namin kabisado yung Calamba, Laguna. So, ang napuntahan ko kasi nung una, doon sa luma nilang opisina. At nung pagpunta ko ulit, kukunin ko na yung cheque. Dahil cheque yung ibinigay nila sa amin, lumipat na pala sila ng ibang opisina. So marami kami at ang ginawa na lang namin, nag-usap-usap kami nung kasama ko at nag-tricycle na lang kami para hindi kami maligaw. Kasi kung mag-jeep kami, maliligaw talaga kami. Kasi iba yung opisina na nila, medyo may kalayuan. Kaya ang ginawa namin, naghati na lang kami sa bayad at nag-tricycle na lang talaga kami. So hinatid naman kami ng tricycle doon sa bagong opisina ng OWA. So, doon sila lumipat sa kalimutan ko na kung anong lugar na yun. Basta, naglagay lang sila ng address at sinabi lang namin sa tricycle. So, hinatid kami doon. So, nung pumunta na kami doon, nandun na kami sa bagong opisina ng OWA, mabilis lang namin nakuha yung cheque. So, may pinakita lang kami sa kanila or nagsulat lang kami doon, tapos tinawag na kami. So, mabilis lang makuha yung cheque, guys. At pinalitan ko siya sa land bank. Tapos, nung pinalitan ko na siya sa land bank, may bawas siya ng 100. So, yun yung nangyari. Yun yung ginawa ko. At yun yung mga ipinasa kong mga requirements para makuha ko yung aking financial assistance sa OWA. So yun kabayan, hindi ako nag-set ng appointment. Ang Polo OWA Bahrain ang nagbigay sa akin ng referral at ibinigay ko lang siya sa OWA sa Pilipinas. Tapos sila na yung nagsabi sa akin kung ano-ano yung mga kailangan kong gawin, kung ano-ano yung kailangan kong ipasa para makuha ko yung aking 20,000 pesos na financial assistance sa OWA. So, nakuha ko siya after or before 3 months. Ganon katagal ko siyang inantay. At marami akong ipinasa. Gumawa pa ako ng business plan at sinabi ko pa doon kung ano yung business na itatayo ko. Naglagay ako doon ng mga ingredients. So, yun yung mga ginawa ko kabayan. Isinulat ko pa doon kung magkano ang halaga ng mga ingredients na kailangan kong gamitin sa aking pagbibikiri, kung saan nakatayo yung aking negosyo. So, yun yung mga ginawa ko. In-explain ko talaga doon. So, marami ang mga requirements na ipinasa ko at nag-attend din ako ng Zoom meeting. So, yun lang kabayan. Sana na-explain ko ng maayos at naintindihan nyo, nakatulong ako sa inyo, nakakuha kayo ng idea. Pagpasensyahan nyo na kung minsan paulit-ulit yung mga sinasabi ko. Basta yun kabayan, in-explain ko na. I try my best to explain kung ano talaga yung nangyari at para lang makatulong ako sa mga kababayan natin na nagtatanong sa aking
previous na video about sa aking pagkuha sa aking financial assistance. So sana may natutunan kayo at nakatulong ako sa video na to. At maraming salamat sa inyong suporta, sa inyong panonood sa aking mga video. So kung nagustuhan nyo ang mga ganitong topic, paki-press ang like. Mag-comment lang kayo below kung ano pa yung matanong nyo about this topic. Paki-share na rin para makatulong ako sa iba. At huwag kalimutang pindutin ang subscribe. At pakihit na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga video na i-upload ko. Maraming salamat sa panonood at God bless ating lahat.